Mapagpalang araw po sa inyo mga kaibigan. Minsan pa, ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, upang tayo po ay mag-aral ng mabuting balita. Ang dala ko nga po palang Biblia, Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Pero bago tayo papalahot sa ating pag-aaral, tayo muna ilalapit sa kapangyarihan ng Diyos at ihingi ng kanyang tulong upang siya pumatnubay sa atin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa pag-aaral ng salita. Buksan ang puso at kaisipan ng sino man nanonood ng video ito. Upang sa ganun po, mahigit namin paglabangan ang iyong salita. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ngayon po ay dito po sa Biblia, pansinin po natin yung nakasulat sa Biblia. Ito. Dito po sa Ebanghelyo ni Propeta Jeremias sa 17:7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalay ng umasa sa Kanya. 8. Katulad niya isang punong kahoy nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungong tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang taginit, sapagkat nananatiling luntihan ang dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong namumunga. Ano ito? Taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya ang nakalagay dito, mapalad, blessed, o pinagpala ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalay ng umaasa sa Kanya. So, ginamit po yung punong kahoy. Dito, dinescribe niya ang iba't ibang panahon na darating sa buhay ng punong kahoy nito. Anong sabi niya? Hindi ito manganganib, dumating man ang taginit, sapagkat nananatiling luntihan ng mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, tuloy pa rin ito sa pamumunga. Ganyan po ang taong totoong naniniwala. Ibig sabihin ng naniniwala, hindi ka lang naniniwala sa Panginoong kaibigan, kundi sumusunod ka. Yan ay pangako sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano po? Inalintulad sa isang punong kahoy. Ano daw ang katulad? Nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat patungo sa tubig. Isipin niyo po yan. Pero, doon lang sa mga nagtitiwala. Lahat ba ng tao nagtitiwala sa Diyos? Opo. Pero hindi lahat sumusunod sa Diyos. Tignan niyo po ang sinabi ni San Pedro. Nang mangaral po si San Pedro, ito kanyang sinabi. Sa unang Pedro 1,
Tingnan natin. Ay 2:24. Ganito nakasulat. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mamuhay po tayo ayon sa kalooban ng Diyos, yun po ang malaga. Yun ang pagsunod. Kanya lang nagiging problema lang sa tao. Dumarating po yung kabiguan. Sinabi ng Panginoong Yesus yan. Dito po sa sulat ni San Mateo 6:9. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. 10. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Itong pagsunod sa Diyos ang malaking question mark pagdating po sa tao. Wala pong taong walang reliyon. Walang taong walang reliyon. Sa panahon pa po ng lumang tipan, may mga reliyon na po. Sa panahon ng bagong tipan kay Jesus, marami ng mga reliyon. At hanggang sa panahon natin, ibig lang sabihin talaga, may kinikilala silang Diyos. Ang problema po, hindi lang marunong sumunod sa Diyos. Alam niyo po kung ang lahat ng tao sumusunod lang sa Diyos, napakatiwasay sana ang buhay ng tao. Bakit? Yan lahat ibibigay ng Diyos eh. Wala siyang hindi kayang ibigay. Alam niyo pa ang sabi ng Panginoong Yesus ito. Sa verse 8, Mateo 6:8. Anong nakalagay dito? Ito, babasahin lang po natin, ano? Huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Alam na ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Ang inaanap lamang ng Diyos ang pagsunod. Dito po nagkakaroon ng malaking katanungan. May nagsasabi naman, ang sabi nila, kaya naman namin sumunod eh. Yun lang ang sabi nila. Meron pa akong naalala. Kaya ayaw namin sumama sa iyo kasi ang dami kasing bawal. Maraming reklamo ang tao. Yung pagsunod po natin sa Diyos, yun ang daan ng pagpapala. Inalintulad po sa isang puno. Isipin nyo, pag panahon ng tag-init po, yung drought kung tawagin, pinakikita sa balita, tuyo ang lupa, patay ang mga laman. Oh, tuyo, wala. Pero dito sa Biblia, kahit dumating pa yung tag-init, sabi niya nananariwa ang daon. Ano yan? Kasi nga sumusunod ka, kaibigan. Yung pagsunod po, isang batas na po yan. Tingnan pa natin. Sa Mateo, dito pa rin sa Mateo, meron sinasabi dito ang ating Panginoong Yesus. 6:31, kaya't huwag kayong mag-alala. Kita niyo po, huwag kayong mag-alala. Bakit po sinabi ni Yesus huwag kayong mag-alala? Kasi po, maraming pag-alala ang tao. Mayaman man, mahirap, nag-aalala ang tao. Pag mayaman, hindi niya alam saan niya ilagay ang kayamanan niya. Nag-aalala siya, baka biglang pag nakawas siya. Lalo na kung mahirap ka. Lalo kang mag-alala. Ano kayang kakainin namin mamaya?
Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin ng pagkain, inumin o damit. 32. Hindi ba't ang mga hentil lang na nababahala tungkol sa mga bagay nito? Ayan. Ibig sabihin, yung panahon na ito, kinukumpara yung buhay ng hentil sa mga Hudyo. Yun daw pong hentil, sabi ng Panginoong Yesus, sila yung puno ng pag-alala. Tayo mga Pilipino, hentil po tayo, kaya puno tayong pag-alala. Alala dito, alala doon. Sa isang sulat nga ng Panginoong Yesus, tingnan po natin. Yung kanyang sa 1 chapter 14. Tingnan niyo po sa verse 1. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Huwag mabagabag ang inyong kalooban. O, kita nyo? Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Yung mga problema, yan po yung alalahanin natin. Yun ang bumabagabag sa ating buhay. Sa totoo lang po. Kapag kumalam ang sikmura, totoo yan. Lalo na kung meron kang mga anak na pinakakain at umiyak sila. Tatay, ano po ang pagkain? Hindi ba na alala na yan? Paghabag. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay ito? Tama-tama tayong mga Pilipino. Pilipino, mayaman, nag-aalala. Mahirap, nag-aalala. Sabi nga nila, minsan ka lang dumalaw, kinumusta mo lang, mas madahing pa sa iyo. Sabi ng iba. Totoo yan. Kasi baka naman manghihiram ka. Kaya ang timanong inuunahan ka na niya. Kaya sinasabi nila, wala pa akong idinaying, dumadaying na siya. Ibig sabihin, umuwi ka na. Hindi ka niya kailangan. Hindi ba't ang mga hentil lang nababahala tungkol sa bagay nito? Alam na ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. 33. Ngunit higit sa lahat, bigyan nalaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Mabuhay po tayo sa kalooban ng Diyos. Kailangan i-practice muna natin yan, kaibigan. Mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Pagdating ng araw, pabayaan niyo po ang Diyos sa pumuno ng ating pangangailangan. Anong sabi ni Apostol Pablo? Lahat ng kailangan mo, kaibigan. Lahat. Hindi sinabi ni Pablo, hindi lahat. Kundi ang sabi niya, lahat ng kailangan mo. Kaibigan, ito po ang sabi ni Pablo. Filipos 4:19, at buhat siya hindi mahuhubos na kayamanan ng Diyos. Kita niya po, hindi nahuhubos ang kayamanan ng Diyos sa langit. Anong kasunod? Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibibigay lahat, kaibigan. Kanya lang, ang tao po, alam niyo po ang tao. Talagang wala po kasapatan ng tao. Totoo yan. Walang kasapatan ng tao. Kaya sabi ni Pablo, dapat na kayong masiyahan kung meron kayong kinakain. Anong sabi ng iba? Ay, ano na naman ba ito? Ulam na natin ito kahapon. Ulam na naman natin ngayon. Di ba? Ano ba problema kung ulam mo ngayon, ulam mo na naman bukas? O ulamin mo naman mamaya? Walang problema dyan. Nasa tao lang po.
Kasi nga po, walang kasapatan ng tao. Ang gusto ng tao, kada kain niya, bagong luto. Eh, dinitin mo, di bagong luto. Di po ba? Kaya sabi rito, ito, ano sabi ni Pablo? Ay ito, sa unang Timoteo 6:8, kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Lalo na ngayon magpapasko. Ang sabi ng iba, walang Pasko sa amin. Wala kaming bagong damit. Wala kaming bagong... Naalala ko nung araw po, nung nagtatrabaho po ako, yung foreman namin, pumunta kami doon sa Inchik, sa amo namin. Nandun kami. Alam niyo po, kami mga trabahador, naghihintay po kami kay Inchik. Alam niyo ba, muntik po akong maano dun eh. Muntik po akong maluwa dun eh. Ako bago lang ako sa trabaho. Sabi ko kahit hindi ako bigyan, okay lang. Pero itong mga kasama ko na dito nalilobot sa trabahong ito, umuwi po silang bigo. Sabi ko sa project engineer, buti kayo meron. Paano itong mga taong ito, kako? Ako huwag mo na akong intindihin bago lang ako sa trabaho. Siguro mga ilang buwan pa lang ako sa trabaho. Di naman ako nag-aangad ng bonus eh. Pero itong mga tao mo, alam niyo po ano sabi ng engineer? Eh kasi mani eh, hindi nakakumpleto ng 1 taon ng mga yan. Ganon? Kapag hindi ka nakakumpleto ng 1 taon, walang bonus? Samantalang kayo, meron? Dapat kahit hindi ka naka 1 taon, meron kang bonus. Muntik po akong maluwa doon sa nakita. Umuwing bigo ang mga trabahador. Alam niyo yung foreman, inabutas siya ng 8,000 ng check. Sabi ko, nung gagawin mo sa 8,000, ibibili ko na cellphone yung anak ko. Bakit ka ako? Eh kasi wala daw Pasko pag walang bagong cellphone. Ganyan na ang utak ng tao ngayon. Pag walang bago, walang Pasko. Pag walang pera, lalong walang Pasko. Para bang ang Pasko nasa material na bagay? Hindi po. Ang importante po sa Pasko, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yung pagmamahal natin sa Diyos. Kaya kung susunod lang tayo sa kalooban ng Diyos, ang pangako sabi niya kahit maging taginit ang panahon, isipin niyo po yan. Kapag taginit ang panahon, anong sabi ng mga magsasaka? Gawat! Anong ibig sabihin? Mahirap ang buhay. Totoo talaga yan. In reality, pag taginit, mahirap. Pero kung totoong masunurin ka sa Diyos o mananampalataya ka sa Diyos, matutulad kasi isang puno. Ang sabi niya, yung ugat, nandun sa sibol ng tubig. Ibig sabihin, continuous yung alaman na yan, mananariwang bulaklak, mananariwang kanyang puno. Yung daon niya, magbubunga. Ibig sabihin, ang isang taong masunurin sa Diyos,
Hindi ka kakapusin, kaibigan. Kanya ka lang kinakapos, kaibigan. Tignan mo ang iyong sarili. I-examine mo ang iyong sarili. Tanungin mo ang sarili mo sa harap ng salamin. Nakakasunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Hindi po pahirap ang Diyos. Hindi niya tayo gusto maghirap. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo mahalwan ng buhay. Kanya lang ang problema ay nasa atin po mismo. Bakit? Yun nga po sinasabi ko. Kaya maraming mga tao, ang iba sumusuko na po sa kahirapan. Anong hinahanap nila? Kamatayan. Para matakasan ang kahirapan ng buhay, nagpapakamatay po ang tao. Mali po yun. Patuloy lang po kayong magtiwala. Kaya sabi ni Jesus, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Balikan natin. May kasunod mo. Ito, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Alam nyo, nung araw, panahon din ng bagyo, doon po sa Irona naman. Yung mag-asawa, pinuntahan ko. Pero ngayon, yung asawang lalaki, wala na po, namatay na eh. Pero nung araw, yung asawang lalaking yon, kontrabida. Kontrabida. Parang hindi siya masaya na nandun kami. Nagba-Bible study sa kanyang tahan. Hindi niya nga lang kami maitaboy. Pero ngayon wala na siya. Alam niyo po, sabi ng asawa niyang lalaki, yung babae, panahon ng bagyo, dumating ako sa kanila, pumunta ako sa kanila. Sabi niya, Pastor, bumabagyo na. Alam niyo ang sagot ko sa kanya? Mahina ang bagyo niya sa Diyos. Alam niya po, ang sabi ng Panginoong Yesus, siya mismo may sabi eh. In time of crisis, basahin natin, baka kala nyo wala nakalagay sa Biblia niyan. Meron. Sino bang taong hindi dumaranas ng krisis sa buhay? Lahat ng tao, mayaman, mahirap man, dumaranas tayo ng krisis sa buhay. Pag sinabing krisis, hindi lang kahirapan yan, maaaring meron pa mga problema. Ano sabi dito? Ang sabi ng Panginoong Yesus sa panahon na nangangaral siya, ayon kay San Lucas, chapter 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. Tagutom sa iba't ibang mga dahilan. Kahirapan. Nangyayari ba yan? Opo. Buong mundo nakakaranas ng kahirapan. Kaya nga sa Africa hindi kayo makapaniwala. Yung clay, yung lupa nila kasi doon, yung clay, yung ano, ginagawa nilang tinapay yun. Niluluto sa pugon. Tapos kinakain nila parang tinapay. Sa Africa. Mayaman sila sa lupang, ano ba yung sa Tagalog yun? Sa English kasi clay eh. Buti pa sa English, madaling bigkasin eh. Sa Tagalog, ang hirap eh. Ginagawa nilang tinapay. Niluluto sa oven. Sa hirap ng buhay.
Anong sabi ng Panginoong Yesus? Sa verse 13, yun ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Oh. In time of crisis, Christ is in. Kaya dapat dadalhin mo si Kristo sa panahon ng crisis ng tao. Yun ang nakalagay. Sinong nagutos? Ang mismong Panginoong Yesu-Kristo. Kaya kahit may bagyo, anong pangalan ng bagyo? Yuan. Tinatawag ang super bagyo. Ano naman problema? May payong naman ako. Siyempre, God first. Panguling talata. 9:23 ng unang Korinto. Anong nakalagay po dito? Ayon kay Apostol San Pablo, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Yan palang pangangaral ng salita ng Diyos, ang katumbas pala pagpapala. Pagpapala. Yan ang may sabi si Pablo eh. Ginagawa kong lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Yung tinuturuhan, yung nakikinig, may blessing. At the same time, nakabahagi ako rito sa pagpapala ang sabi niya. Diba? Gusto niyong pagpalay? Nandito lang ako, kaibigan. I-text niyo ako. Mag-message kayo. Basta kaya. Kaya. Ito po inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, nasa Barangay 96 Soni tayo, District 1, Tondo, Manila. Salamat po Panginoon Diyos sa turo mo sa amin sa pagkakataon nito. Napakaliwanag po. Ang sumunod sa iyo, hindi po, kumbaga sa salitang kalye, hindi talo. Salamat po Panginoon Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, mga nanonood ng video ito, sana meron po kayong napulot, meron kayong natutunan. Lahat ng ito ango po sa kasulatan. Hindi po ango ito sa sariling kakayahan, sapagkat hindi po pwede yun. Kailangan gumamit tayong video. God bless us all. Bye.